Hello guys, kumusta? Ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo kung alin sa mga halaman na nasa bakuran ninyo ang pwedeng makain. Okay? Yung tinatawag na edible. At saka, ito rin ang mga halaman na dapat meron kayo sa inyong bakuran. Importante ito kasi marami itong benefits na maibigay sa inyo. Okay guys? So ngayon, itutur ko kayo sa aming garden at ituturo ko sa inyo isa-isa yung mga halaman meron palang mga benefits na maibigay sa inyo. Maliban doon sa stress reliever guys. Syempre, yung mga bulaklak is stress reliever talaga. Kasi nai-enjoy mo lalo na ngayong pandemic, at least nai-enjoy mo yung oras mo. Okay, hindi ka naboboard sa bahay mo. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung anong mga halaman, mga tanim ang may health benefits at saka pwedeng makain. Okay guys? So ngayon, tuturo ko kayo. Okay? Okay guys, ang pinakaunang halaman na ituturo ko sa inyo is itong portulaca. Okay? Ito tawag dito sa amin is magic flower. Itong portulaca guys, pwede itong makain kasi ano ito, pwede mo itong ihalo sa salad, okay? At saka ang lasa nito is medyo maasim-asim. Okay? At saka may isang klase pa ng portulaca guys na or magic flower na na ang tawag nito. Medyo maliliit yung dahon. Okay? So ito edible talaga ang portulaca guys. Okay? So ayan. At saka mabilis lang ito i-propagate guys. Puputulin mo lang yung niya, ayan, yung stem niya. Tapos ibaon mo sa lupa, ayan, mabubuhay na yan. 2 days. Mabilis lang ito. Ito tinanim ko, isang araw lang na, okay na. Okay guys. So next naman tayo na halaman. Ang pangalawang halaman guys is itong prickly pear. Family ito ng prickly pear. Tingnan nyo, malalapad yung dahon. Itong halaman na ito is edible din ito kasi sa ibang bansa, lalo na sa bansang Mexico, ginagawa nila itong salad. Okay? Babalatan mo lang yan. Yung iba nitong klase ng prickly pear kasi marami itong iba't ibang klase ng prickly pear, pero lahat sila is edible. Ayan. Ito sa Mexico, isa to sa mga favorite nila yung mga ginagawa nilang salad, ganyan, hinahalo sa soup. Okay? Yun naman, ito parang survival food din ito kasi yung mga nawawala sa desierto o yung ito ginagawa nilang tubig kasi may tubig ito sa loob guys. Okay? Ayan. Tsaka maganda ito, masarap ito guys. Okay? So ayan, isa ito dapat sa meron ka sa bakuran mo. Okay, para naman sabihin nila kasi nung naging uso yung yung mga halaman nung mag-start ang pandemic, maraming nagsasabi, ang dami-daming halaman hindi mo naman makain. Well, ito na yung sagot. Maraming mga halaman na pwede mong makain. Okay? Edible at saka may herbal properties. Okay? May medicinal benefit. Okay? Yan guys. Yan ang pangalawa. Ang susunod nating halaman guys is itong gomamela or hibiscus. Ito is pwede mong gawing tea. Okay? So mostly sa nito, lahat ng parte ng gomamela is nagagamit naman, pero kadalasan talagang ginagamit nila is itong dahon at itong bulaklak. Edible itong bulaklak. Kaya yung may mga din ito, mga farmer na ito lang talaga nagfo-focus lang sila na mag propagate ng gomamela kasi meron siyang may health benefits siya at saka ito, may vitamin C ito guys. Okay? At saka yung bulaklak, minsan yan in-order pa yan ng mga malalaking hotel as garnish nila, gina-garnish nila yan sa mga pagkain. Okay?
Tsaka itong ano, tea. Pwede naman itong gawing tea. Okay guys. At tsaka isa rin ito. Ito din nung bata pa ako. Ginagawa namin yung ano eh. Yung bang ano, bubbles. Oo. Dinidikdik lang itong ano niya. Itong dahon niya. Tapos hanggang sa lumabas yung medyo sticky na ano, sticky na liquid. Tapos sinahaluan ng sabon. Ayan. Tapos hayaan mo lang ng mga ilang araw. Okay? Pwede mo nang ano. Yan ang ginagawa naming laruan noon. Okay? Yung mga batang 80s dyan, yan, nakaka-relate yan sila. Batang 70s, batang 80s. Kasi hindi naman usong noon yung mga laruan, mga gadgets. Okay? Ayan guys. So, lipat tayo sa isa pang halaman. Ang susunod natin halaman guys is itong aloe vera. Okay? Ay, hindi naman siguro, halos lahat naman siguro nakakaalam na ito ay may medicinal properties. Okay? Maganda ito yung panglagay sa ano, mga kati-kati. Tsaka yung napasok ka, ganyan. Okay? Isa rin ito, ano din, may mga halos lahat naman din ng ganitong klaseng aloe vera nakakain naman ito. Yung sabi nila, hindi raw nakakain, pero may mga technique kasi dyan guys na para makakuha yung ano, yung mga toxic nito or yung poisonous property nito. Kasi nakita ko ito na kinakain talaga ito ng iba. Ganito talagang klase, may mga ano. Pero may isa pang klase nito na aloe vera na wala yung mga ano, yung puti-puti na mga dots na ganyan. Yun talaga ang nire-recommend nila as edible talaga. Okay, pero ito maganda rin ito kasi ano, suka. Okay, ayan, pang pakapal ng buhok. Tsaka pang ano din yung ano, pampawala ng dandruff. Ayan, so kailangan may ganito ka rin sa bahay guys. Maliban doon sa ito ay isang air purifying, maganda din ito sa loob ng bahay. At saka hindi ito mahirap alagaan. Okay, mabilis lang itong paramihin. Okay, basta wag lang masyadong dry yung ano, yung lupa na paglagyan mo. Medyo mahilig kasi ito sa medyo moist konti na lupa eh. Okay, so, ayan guys. So, lipat tayo sa isa na namang halaman na may benefits din. Ang next natin na halaman guys is itong uraro. Arrowroot ito. Okay? Ito ay uraro. Pero, marami ang hindi nakakaalam na ito ay nakakain. Para itong kamote guys, may laman yung ano niya dyan. Sa ilalim may ano yan, may parang ano yan, yung tubers na parang kamote rin. Okay? Ito ay ginagawa din na starch. Ayan. Ito yung iba, tawag nila ito kalate. Kalateya yan. Tawag nito sa iba kalateya. Pero ito ay arrowroot. Oraro sa ibang anong lugar. Ayan. Nakakain yung laman niya yan guys. Okay? Isa ito sa talagang tinanim namin nung time na nag-start yung pandemic kasi nga survival food din ito. Ayan. Para itong kamote guys. Okay? Marami yan siyang ano. Ginagawa yang starch, ganyan. Parang cornstarch din. Ginagawang powder. Okay? Ang last na halaman na ipapakita ko sa inyo guys is ito. Canna lily. Hindi ito calea lily. Iba yung calea lily. Maano lang yun. Medyo parang ano yun. Yung itsura nun parang peace lily. Okay. Pero ito is canna. Canna lily. Ito ay belong pa sa family ng close relative din ito ng ano, ng saging. Okay, at saka nung arrowroot o uraro. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay edible. Ang bulaklak nito, nakakain din. Ginagawang garnish yan. Okay? At saka, may laman din yan na parang kamote. Yan. May laman yan guys. May tubers yan na ano. Dyan. Nakakain din ang ano nito, ang laman yan. Okay guys.
So, ayan. So, ngayon, at least alam nyo na kung anong mga halaman na posibleng nasa bakuran nyo lang na hindi nyo alam na edible pala o may may medicinal properties. So, siguro guys, hindi lang mga bulaklak na na pang display ang natin itatanim. Kailangan din natin magtanim ng mga halaman na hindi lang nagbibigay ng ng for display ba, yung hindi lang pang display, kung hindi may mga benefits ka rin na makukuha. Okay guys, so ayan, dapat nating alamin kung yung mga tanim natin, kung ano ang mga benefits na nakukuha natin. Mabilis lang namang guys, malaman kung ang halaman mo is ano ang niya, kung may benefits siya, health benefits. Okay, i-search mo lang online kasi marami naman dyan available online kung may access kayo ng internet. So ayan, maraming mga guys sa internet, maraming mga information na nakakatulong talaga. Okay, para alam natin naman kung yung anong halaman natin is hindi lang pang display, may malaki din siyang maitulong para sa atin. Okay, yan guys. So yan guys, yun lang sa ngayon. So don't forget to, salamat sa thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share na rin for more videos guys. Okay guys, daghang salamat. God bless.